Nako, privilege speech yun. Itong si Leila de Lima ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pambihira. Ibang klase ho talaga tong aling na to. Lahat na lang. Pagka bumuka-bunganga niya, automatic si BP Sara titirahin niya. At dito rin ho sa video na to, pasadaan ho natin ang mga punto de vista nitong si Manong Ted Filon. Kaugnay dyan sa pagpunta sa Amerika nitong si Marcos Jr. Yung tila bagang mas mahalaga pa yung i-deliver niyang speech dyan sa UN kesa sa problemang kinahaharap ngayon ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. At yung kinakaharap na problema ng ating mga kababayang OFW dyan sa gitnang silangan. Pero bago ang lahat nangyari, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Re-recta na ho kagad tayo dito sa privilege speech nitong si Leila de Lima. Pambihira talaga tong si de Lima, no? Every time na lang, lahat na lang si VP Sara, VP Sara, VP Sara. Na-obsess na ho sila kay VP Sara. Nagkakagulo sa Middle East, VP Sara pa rin. Di ba, nagmamahala ng mga presyo ng pangunahing bilhin, si VP Sara pa rin. Wala ba talaga kayong magawa? Walang yayang ano na yan, dahil pasara na yung House of Representative na yan. Anak ng toka, walang kakwenta-kwenta mga pinaggagawa nyo dyan. Is recognized. Oh. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Bakulaw, oh, anak ng toka, oh. Merong hawak-hawak na martilyo tong si Bakulaw. Alam mo, Bakulaw, pinakamagandang gawin mo dyan sa martilyo na yung pukpuk mo sa ulo mo, anak ng toka, para maimas-masan kayo. Na yung tipong, ang napakalaki ng problema natin, impeachment ang iniisip nyo. Ngayon naman, yung Quezon tayo, ikukonekta nila kay BP Sara. Panoorin nyo ito mga kababayan. Majority Leader. Anak ng toka. Madam Speaker, dear colleagues, Ibang level Good ka, afternoon. Bakulaw. Oh. I rise on a matter of collective privilege. O yan, sige. Collective, We are collective. told that sometimes action speaks louder than words. Yan. This is true. But oftentimes, inaction, or should we say, omission or silence can be the loudest speaker. During Women's Month, every March, many politicians and public personalities grab microphones and flood social media with their praises for the importance of women in various spheres and their commitments to women's empowerment in different walks of life. They preach equality, protest against discrimination, and proclaim loudly to be pro-women. Pero may ilan sa kanila na hindi naman isinasabuhay ang sinasabi. May ilang nang aapi ng babae. Performative Nang aapi ng babae. Kung nang aapi ka naman ng babae, ibang klase ka naman. Oy, mamaya, sige, tapusin mo na statements yan. lang pala Pangya ka, ha? ang kanilang mga pahayag. Then, there's another breed of public figures who cannot even afford to hide in words their contempt of women, who cannot shut their mouths or temper their language in hurling sexist and misogynistic remarks. Pambihira naman, sinampa nyo na ng ethics complaint. Ayan si Congressman Suntay, pati ba naman sa privilege speech, talagang didikdikin nyo pa? Reference lang naman, analogy lang naman yun ikaw nga anak ng tokwa, hindi nga analogy sa'yo driver bodyguard mo, kinana mo anak ng tokwa. Kumusta naman yung asawa noon? Hindi ba babae yung asawa nitong si Junel? Hindi ba? O yung si Ronnie Dayan, hindi ba babae yung asawa ni Ronnie Dayan? Makapagsalita ka ng women's right. Walang paggalang sa babae. Wala ring respeto sa Ang problema dito, ikaw lang babae. Yung asawa ni Ronnie Dayan, hindi babae. Yung girlfriend nito si Junel, hindi babae, ganon? sariling tungkulin. Ang masama pa, they dismiss their foul comments as humor or political banter. May isang kongresistang nagpantasya ng kalaswaan sa isang artista. May isang senador na matapos magkomento na magandang isang atleta na uncomfortably pinaamin na walang boyfriend, ay inudyukan ng isang may asawang colleague na manligaw sa atleta. May isang abogado na mangmang at mayabang na nagsabing kaya nagpo-post ng photos ang isang artista ay para pagnasahan daw at umamin pa siya na pinagnasahan ng isang babaeng kongresista. Dalawang mambabatas na mambabastos ito. Wow. At tatlo silang di umano'y nakapag-aral pa ng batas. Pero hindi tumatalab sa kanila ang Convention for the Elimination of Discrimination Against Women, or CEDAW. Sana sa speech mo na yan, pati yung mga homewrecker kasama dyan ha. Yung mga kababaihan na inaagaw o kinakana yung mga lalaking meron ng asawa.
Bago mo kami paandaran dyan siya, ika nga yung moralidad mo pagdating sa kababaihan superior. Yung pinakamataas, ika nga talagang kitang-kita yung standard. Okay lang kung wala kang istorya Yung tipong pagka nagsalita niya si Luistro, talagang si Luistro matindi nun, tatago naman ang asawa yan. Iba na lang. Sino ba yung wala mga congressman kasi dyan, sila nagkakanaan Kaya wala ni isa yung tatayo dyan para sa kababaihan. Kayo nagbabanatan tapos sasabihin nyo yan? Magna Carta Women, Safe Magna Spaces Carta, Act, Magna Carta. at marami pang batas at polisiya para sa kababaihan. Kung gayon, may ilang mga opisyal at personalidad na doble kara, ibang asal sa sinasabi. Meron din namang foul mouth talaga, mababantot ang bunganga. Mababantot. And then, there is a kind of leader who does not talk, but her silence effectively disrespects women while diminishing her own office. She keeps quiet, yet her silence already speaks volume. Kahit siya mismo ay babae, kahit siya mismo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, sa gitna ito ng lantaran at tahasang pambabastos sa kababaihan. In the particular cases of Congressman Suntay and Attorney Topacio, we know that their remarks were uttered in light of the impeachment complaint against the Vice President herself. Yan sigurang paraan nila ng pagdepensa kay VP Sara. Gets po natin yan. Kalma lang, madam. Kung kayo kasi puro salita lang, 'di ba? Puro salita lang kayo. 'Di ba? Pero yung pag-empower sa women, wala na mas titindi kay VP Sara diyan. Meron ho ba kayong programa, Representative Risa Troy, Lila? Meron ba kayong programa para ma-empower, mabagyan ng kabuhayan yung mga kababaihang nahihirapan ngayong mga panahon na to? Walang trabaho, walang pinagkakakitaan. Si BP meron. Magnegosyo taday. Kaya meron nga ganon. Yung empowerment na nyo, sa sa dila. Dakdak lang yan, salita lang yan. Empower, tapos yung driver bodyguard mo, may asawa, empower mo, gano'n. Inubos mo yung power, gano'n. Walang yan. Empower. You know, driver bodyguard, uubusin mo power. Walang yan, wag gano'n. Jonel, subo mo na saba mo sa akin, gano'n. Bagay, nakakalakas naman ho talaga yung saba na yan pagka isinubo yan kahit na anong panghihina mo, talagang balik yung power mo dyan, di ba? Sabay yan di ba, Leila? Experienceada yan si Aling Leila. Kahit bastos sila. Ang hindi natin gets ay kung bakit si VP Sara ay naaatim na manahimik kahit inaalipusta na ang mga babaeng gaya niya. Dahil ba sa kakampi niya ang nagsalita? Dahil ba ang mga sinabi ay sa konteksto ng pagtatanggol sa kanya? Isn't the dignity of women far more important to her than personal or partisan interests? Isn't decency in public discourse weightier than political theatrics in pursuit of presidential ambition? Katulad din ba ito ng pananahimik ni VP Sara sa pananakop ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea? Napunta na naman tayo sa China. Langya kayo, Anong China? Kanina kay Suntay katap. GK mo na rin, isama mo na. Gaya ba ito sa pagtikom ng kanyang bibig sa harap ng pambabastos ng Chinese Embassy sa mga kapwa niya opisyal ng gobyerno? Mas matimbang ba sa kanyang suporta ng China para sukdulang talikuran ng sariling bansa? Normal Mas yan. mabigat bang interes ng dayuhan kaysa sa ating soberanya? Yan. Kaysa seguridad ng ating mga mangingisda? Kaysa kapakanan ng mga pareho niyang nasa pamahalaan? Yan. Gaya rin kaya ito ng pananahimik ni VP Sara Yan sinasabi sa malinaw na ko. inciting to sedition na ginawa ng kanyang ama sa isang rally sa Davao na hinikayat na mag-alsa ang militar. Nanaig lang kaya ang pagiging anak niya o presensya mismo niya ay maituturing na pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang ama? May malinaw na krimeng naganap, pero hindi nagsalita o dumistansya. Dito, si VP Sara. Mas matimbang ba ang politika nilang mag-ama kaysa pangingibabaw ng batas at kaayusan sa ating lipunan? Wala. Pagdating sa inyo mga ay galing-galingan nyo.
Yung tipong lagyan mo ng konting luha yung speech mo na yan para kahit paano may maloko ka. Sabi ko naman sa iyo, Leila, kung hindi ikaw ang nagsasalita, kung ibang tao yan, kung hindi ang pangalan ni Leila de Lima, baka maniwala ako eh. Anak ng toka, driver bodyguard mo nga, kinana mo. Yan ang problema mo. Yan ang pinakamalaki mong problema, Leila de Lima. Yung lutuan ng ipinagbabawal na pulburon dyan sa Bilibid noong ikaw DOJ Secretary, wala pa yun eh. Kumbaga, child's play yon pagdating doon sa ginawa mo sa yung driver bodyguard. Yon ang pinakamatindi. Anak ng toka, woman's right, woman's right. Woman's right, woman's right. Makikipagsubukan ka na sa ba? Woman's right, gano'n? Kati mo, gano'n. Saan na napunta ang panunumpa sa katungkulan na maging tapat sa konstitusyon at mga batas? Sa bagay, magtataka pa ba tayo sa bibig niya nga pala mismo galing na naisip niyang putulin ang ulo ng Pangulo at nagpantapang O yan na naman, putulin ang ulo ng Wala namang gano'n salita. Kung ano-ano na exaggerate. Napaka-exaggerated talaga nitong saba na to. patay ito. May tapang at malasakit daw sa maraming issue. Pero tikom ang bibig pagdating sa mga usapin ng dignidad ng kababaihan, soberenya sa sariling bansa, at pangingibabaw ng batas. And here is not enough that we call out the silence of the Vice President. And is that also enough that we point out the silence actually reflects on her character, on the type of woman and leader she really is. That on the things that matter, women's dignity, our country's sovereignty, the rule of law in our land, we cannot count on her. Importante po ang mga puntong ito. But our bigger point here is to confront the political message and symbolic meanings of that silence. More telling here are the far-reaching repercussions that silence may cause in the public consciousness and the effects that it may engender in the minds of our public servants. Na tamang manahimik kahit niyuyurakan ng dignidad ng tao. Na tamang magsawalang kibo kahit inaagaw ng ating teritoryo at inaalipusta na ang sariling kababayan. Na tamang palampasin ang krimen at panggugulo na parang walang kwenta ang ating konstitusyon at mga batas. This is the sound of Sarah's silence. Sarah's silence. Hindi tayo pumapayag dito. Hindi tayo dapat pumayag dito. At tayo naman sa kamarang ito, ano ang ating tugon? Huwag naman po sanang magkikibit balikat. Huwag naman po sanang mahawaan ng pananahimik dahil ang pagsasawalang kibo ay pakikisangkot. Dapat na hamunin at singilin natin ang ating mga pinuno kapag mali, kapag baluktot ang kanilang asal at salita, at kapag walang katwiran ang kanilang pagtikom ng bibig. O paano yun? Di sisingilin ka na namin doon sa ginawa mo doon sa pamilya nitong si Ronnie Dayan o nitong si Jonel. Sisingilin ka rin namin doon kasi ano yun mali yun, action mo na yun Mali yung ginawa mo na yun, madam. Kayo ba naman pamilyadong tao yun, anak ng toka, merong mga anak yun. Pumasok sa iyo yun para ika nga kumita lamang yung mama, di ba? Para pang sustento sa kanya. Kaso problema, kinana mo Nagpasubo ka na sa kanila Yun ang problema natin dito, madam. Di ba? Hindi galing sa atin. Nanggaling siya doon sa interview mo kay Aling Winnie Monsod na naging marupok ka na. Kung kailangan. Ayusin mo. Belated International Women's Day. Happy Women's Month. Mabuhay ang kababaihan at lahat ng mga kababaihan. Maraming salamat po. Walang anuman. Nagpapasalamat siya kasi kinontent natin siya dito sa PH Update. Palakpakan natin. Ang representante na sumusubo na sama ng mesa. Hawak na ni Jonel. Jonel, gaganon ka pa tapos papasubo mo pa sa'yo. Huwag ganon. Pangit naman nun. Hindi gawain ng isang matinong representante na ang driver bodyguard mo, anak ng toka, pagka nakasara na yung mga pinto,
No. Huwag nyo na akong imaginein. Masusuka ho kayo. Dito ho tayo kay Manong Ted. Ito ang kanyang mga patutsada. Kaugnay sa pagpunta nitong si Marcos Jr. sa Jamaica. Hindi na napanood nyo ho ba? Siguro, pagkatapos niyang suminghot ng ganon, nag-speech siya, pampalakas ng loob, di ba? Ngayon ang problema, ang problema ho talaga pagka daw, base daw sa mga nagpupulburot, pagka daw suminghot kayo, talagang normal nagkakaroon kayo ng runny nose kasi nai-irritate yung loob ng ilong nyo doon sa white powdery substance na ipinapasok nyo dyan, kaya yung tutulo yung Mamaya, pag-usapan ho natin yun, yung pagtulo ng sipon o tubig sa ilong ni Marcos Jr. Malamang sa malamang daw, kakatapos niya lang daw suminghot ng pulburon ng mga panahon na yon. Doon bago siya magsalita dyan sa UN na yan. Ano po ko? UN? Hindi ako bilib sa UN na yan. UN? Bibilib ako sa UN na yan. Punta kayo dyan sa Middle East. Patigilin nyo yung Iran na yan at Amerika at Israel. Patigilin nyo yung tatlo na yan. Saka ako bibilib dyan sa UN General Assembly. Anak ng toko. Ano ginagawa ng UN dito? Hindi sila magmimidjate kasi maraming bansa yan eh. O, tawagin yung tatlo kayo dito. Tigilan nyo na yan. Anak ng toko. O ikaw, kayong dalawa, magpasorry kayo dyan. Bakit nyo ginurgur yung supreme leader nila? Diba? O, pasorry kayo. Kalagitnaan ng usapan, kalagitnaan ng negotiation. Doon nyo naman tinira. Ang gulo nyo dalawa. Ano ba gusto nyo mangyari? Diba? Doon ako bibilib sa UN. Pero tatayo si Marcos diyan kung ano-ano kabalbalan sasabihin. Tapos UN tayo dito. Hindi tayo bilib dyan. Dito tayo. Kaya Manong Ted, Gabe. Nagkakausapin kasi mga kapatid, ang sinasabi nga po ng ating kagalang-galang na presidente na nag-private jet daw. Kagalang-galang talaga. Ito si Manong Ted Pailon. Pagka yung pagiging mga banat niya ng mga sarkasm, talagang kagalang-galang. Sigurado ka ba private jet? O baka naman Tatanong natin. Sigurado ka ba private jet? Ay, yung picture na pinadala mo, Oh, Pwede sige. di ba private jet yun? Alam mo, tanungin Yung natin nasa si likod? Maricel kasi baka pwede siya mag-report sa atin. Nandun na rin naman siya. Mamaya, alamin natin yan. Baka marami na siyang pinagkakaabalahan. Sige naman, sir. Tignan natin mamaya. Naka-private jet ba ang presidente? Ayun ang sinasabi ni Big Boy dito sa balita. Confirm po natin yan. Baka naman kasi hindi. Baka naman naka-commercial flight kasi nga sinasabi niya magtipid ang lahat. Tapos bakit naman siya magpa-private plane? Yung parang kinain niya yung mga sinabi niya na magtipid tayo. Kasi mas... Ako, ang matindi pa dito, DJ Chacha, ang sabi pa niya, wala daw lumilipad na aeroplano. Hindi lang naman yung, kumbaga, wag nyo literalin. Ika nga lumilipad ang presidente natin. Kaya, pagka meron siya sinabing salita, tayo na ang ika nga sa abot ng ating makakaya, tayo nang umintindi sa kanya. Kasi hindi naman natin kaisip eh. Di ba? Hindi naman natin kautak ang presidente na to. Kaya pagka sinabi niya, walang lumilipad na eroplano, ibig sabihin nun, ngayong mga panahon na to, kasi yung utak niya ay nagja-jumble eh. Salad word sa utak niya eh. So akala niya, nasabi niya na yung walang lumilipad na eroplano dahil merong problema sa Middle East. Yung sa utak niya, nasabi na niya. Pero yung delivery ng bubunganga niya, hindi niya pa. Pero sa utak niya, kasi nga nagja-jumble yung utak yung mga salita sa utak niya, kaya ganun. Kaya intindihin na lang ho natin. Yun talaga ibig niya sabihin. Yung mga kababayan naman natin sa social media, pinagtripan yung bangag. Kasi walang lumilipad na eroplano. Ano yun? Hay ka na naman ba? magastos ang private plane. Ito, Gastos. nakakulay, meron siyang bago Oo, ang na taray kulay. ng outfit, di ba? Kulay, Oo, parang kakanta sa Broadway ang Pangulong Marcos Jr. Nakapula yan. Kakanta sa Rod. Oo. So, Kita mo wala yung siya- outfit? Tsaka dito kasi, walang salubong, ha? Hindi ba siya sinalubong? Wala bang red carpet kagaya ng mga official ng China, ganon? Siya sino sumundo sa kanya, yung caretaker ng Amerika habang wala busy itong si hindi man lamang sinalubong ni Donald Trump? Ganon? Okay, naiintindihan naman natin yan. Ika nga, pinagtitripan lang naman itong si Donald Trump, itong si Marcos Jr. Kahit dito sa ASEAN, si Marcos Jr. hindi ho siya tinitignan na equal kagaya ng ibang mga leader dito sa ASEAN. Yung mga karating bansa natin dito sa Southeast Asia, hindi ho siya tinitignan na bilang equal na ano. Hindi. Ang baba ho ng tingin nila dito sa bangag na to. Una sa lahat,
history ng pamilya nila, magnanakaw yung tatay niya. Pangalawa, ang pagpapakaaso niya sa Amerika, nag-e-escalate ang hidwaan dyan sa West Philippine Sea o dyan sa issue na Taiwan at kasi sumasawsaw siya o hindi naman siya kasama sa usapan. Naghahanda siya sa gera, hindi naman tayo kasali. Di ba? Paano magkakarespeto yung mga karating bansa natin dito sa sintu-sintu na to? Rekta ho tayo kay Manong Ted Filon pa rin ho tayo dahil diyan sa lumalalang presyo ng ika nga pangunahing bilihin dahil sa pagsipa ng ang tawag dito ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dito ho tayo. Interview nitong si Manong Ted Filon dito kay Sheikh Sharon Garin, Department of Energy. Ito ho yung ay laking kita. Kitaan dyan na ma'am. So, sa Department of Energy. Wala ba kayong hindi ba kayo nagbibigay ng payola sa pamilya Marcos? Nagtatanong ako, hindi ko sinasabi. Kasi lahat na lang kinukonekta sa kanila. Baka kinukonekta din yan Department of Energy na yan. Kasi ang pinag-uusapan dito, energy generation, energy distribution, lahat to konektado sa enerhiya dyan sa Department of Energy. Kaya tatanong natin to kasi sa DPWH merong program appropriation. Diyan naman ba sa Department of Energy wala kayong issue sa corruption? Tatanong ako Secretary Sharon Garin. Ano ba to ni Janet Garin? Kaya pala todo tanggol tong si Janet Garin dito kay Bangag at dito kay Sandro Marcos. Meron pala siyang kagarin na secretary dyan sa dyan sa gabinete nitong si Bangag. Correct na tayo, game. Presidente, kasi po kung sabi ng Presidente, dapat urgent itong pagtanggal pansamantala, perhaps ng excise tax sa petroleum products. Ito pong usapin po ng amyenda sa oil deregulation law? Ang napag-usapan namin, Ted, is the immediate solutions like yung excise tax, yung mga biofuels. This one, hindi pa namin tinakal ng maayos kasi siguro dahil at that time wala pa masyadong visibility kung ano bang mangyayari dito. And this is we needed something more immediate, and this is really the immediate, yung excise tsaka yung biofuels act. Opo. Ma'am, yung pong balita na ang PNOC ay totoo ba na pinag-iisipan ng gobyerno na mismo ang estado na ang mag-imbak ng langis para sa ganitong mga pagkakataon? And we're preparing for the worst, Ngayon, hindi pa naman kailangan, pero ang nag-instructions ako sa mga agencies DOE na mag-explore na ng different ways or ideas para to make sure na meron tayong. Kasi ang Ted, is that we don't know when it will happen or if it will escalate or de-escalate. No? So, sabi ko, mag-prepare tayo. So, our companies are exploring yung mga ideas para mag-import na mas mabilis dito sa ating bansa. So, yun po yung ginagawa ng DOE po. Opo, pero yung PNOC mismo na siya hong mag-aangkat ng langis, yan, ano ho ang inyong take doon? Is that wise for the government? Pinag-usapan po namin yung kahapon. Nakita ko si President Sheila. At actually, limited tayo sa batas na yung gobyerno yung bibili, Pero hinahanapan lang, nag-explore lang sa is just continue lang if there are available para matulungan natin yung mga oil companies na other options just in case na yung current suppliers nila ayaw na, So, tumutulong lang na yung PNOC para mag-explore. I told them to explore other countries yung hindi kinukunan ng current mga current na suppliers ng ating mga oil companies. So, nag-explore po sila. Lahat po, titignan natin, Australia, India, US, Canada, mga ganun po. Para kung ano po ang available at magkano po yung offer nila. Opo, but yun ho bang PNOC ay may facility for the stockpiling of petroleum products? Wala po tayo yung para mag-store ng petroleum. Wala po tayo noon. So, marami namang paraan yan, we can just facilitate the transaction para kasi kung government company ang mag-approach, baka mas mabilis ang usapan. So,
those are just exploratory for now. Yan yung kasabihan na kung kailan ka nagje-jebs, doon ka nang hahanap ng panghugas, di ba? Yan yun eh. Kung kailan ka nagje-jebs, doon ka naghahanap ng panghugas. Oh, yan ho yan. Yan ang gobyernong bangag ni Marcos Chuno. Nung nangyari na tong lahat ng kaguluhan na to, doon tayo humahanap ng solusyon. Pero nung nakikita na medyo kasi yung mga mga nag-a-analyze, alam ho nila na talagang mag-i-escalate yung problema niya. Kasi marami ho tayong pinapanood na ng mga podcast na talagang yung escalation sa tensyon sa pagitan nitong mga bansa na to. Ano ho yan? Mangyayari yan base sa mga galaw nitong mga partisipante dito sa kaguluhan na to. Ngayon, kung ang ating bansa talagang minamatyagan yung kaganapan na yan, matagal na ho tayong naghanda dyan. Higa nga, yung mga lalagyan, matagal na ho natin pinuno, di ba? Pero dahil nga ang utak nitong administrasyon na to, ang program appropriation, paano mai-deliver yung mga maleta at kung paano pabagsikin si VP Sara, imbis na yan ang tupagin natin yung pag-iimbak ng kung ano-ano dahil sa ayaw sa gusto natin, darating yung sitwasyon na yan. Last year pa, meron nakaguluhan dyan. Diba? Nakita na natin yung possible impact nitong kaguluhan na to. Nakita na, ramdam na natin yan diba? Nung ilang araw lang nakaguluhan yun. Noong nagkaroon din ng bakbakan dyan sa gitnang silangan. Nasa pagitan din itong tatlong bansa na to. Yung mga, itong mga magugulo. Diba? Malilikot masyado maligalig. Hindi na lang kaya tayo manahimik at mabuhay ng payapa dito sa mundo na to. Bakit? Diba? Nakita na natin epekto, anak ng toka, pagka pala nagsara yung na yan, o pag pala nagkagulo dyan sa region na yan, magkakaproblema tayo. DOA, last year. DOA, imbak tayo, kailangan natin ang buffer stock natin, gawin natin 10,000 years. 5 years na lang. Masyado matagal yun. Gawin natin 5 years. Hindi. 1 year na buffer stock. Yung tipong kahit na nagkakagulo sila dyan, yung ating mga dito, crudo, yung demand ng mga private distributor, kaya nating supply sa kanila. Hindi sila basta-basta hindi nila pwedeng basta-basta taasan. Kasi tayo ibebenta natin yan kung paano natin nabili ng mura. Di ba? Pag naubos yan, wala tayong magagawa. Sana bago maubos, yung buffer stock natin, bumalik na sa normal na presyo at pag nag-import tayo, hindi natamaan yung presyo natin. Kaso iba yung inatupag na itong mga siraulong official na to. Natupag nila politika, pera, maleta. Yun ang inaisip nila. Opo, sige. Ma'am, ito hong presyuhan ngayon per liter na... Hindi ko ramdam yung buffer stock di ba? Yung may buffer stock tayo, one month. Anak ng toka, wala pa hong 1 month. Wala pang 1 month. Anak ng toka, yung buffer stock kasi yun yung crudo o produktong petrolyo na bago sana magliparan yung presyo, liparan talaga. Di ba? Lumilipad. Ubusin muna natin yung buffer stock. Saka na tayo, di ba? Kasi wala pa man. Ubus yung buffer stock natin. Kaninyo ay staggered muna. Ito ho ay verbal lamang nakasunduan ninyo with the oil companies and practically pakiusap lang ito and then if they do not comply, meaning ngayong linggong ito kung bukas magbaksak sila ng isang baksakan na lang, wala din po tayo magagawa. Hindi po verbal lang yan. These are submitted, these were submissions to DOE kasi mga 2 or 3 meetings at saka ilang tawag ang ginawa namin nito para to arrive at this to this list, So, nag-submit sila, ito po yung sinabit nila. So, we have also advised them through an official communication na for them to police their own gas stations, whether sa kanila or franchise, nabantayan nila na para tulungan din nila yung DOE to monitor at everybody complies. So, commitment po ito, and this one po, babantayan po namin, nasusundin po nila at yung mga prangkisa nila, yung sinamit nila na schedule of increases po. Opo. Kapag ho ba ang isang gas station naglagay na po ng marka na wala na, no more available stock, kapag ho ganon,
may poder ho naman ng DOE doon o sino pong inyong katuwang para masiguro lang na hindi na ho-hoarding ang nangyayari para mag-stock, hindi mo na magbenta para kinabukasan mas mataas na pong presyo. Tulad po ng sinabi ng Presidente, no hoarding, ano? So, yun po pinagbawal din namin. And meron po mga kaso na ganyan na pinapuntahan din namin sa police, and we're also giving them 24 hours to explain because this is in violation po ng aming mga directives po. Okay. Ma'am, ang batas po ay nagbibigay ng napakabigat na kapangyarihan sa secretary po ng DOE. Sabi po dito, in times of national emergency or when the public interest so requires, the DOE may, during the emergency and under reasonable terms prescribed by it, temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. Sa inyong palagay, ma'am, sa mga panahong ito bang poder na ito ay maaari niyo nang gamitin? Kailangan po may declaration of state of emergency. Yun ilang beses din namin yung nanapan yun. But so far pa naman, ang sa akin lang kasi, it's disiplina lang sa gas stations. We can understand the emotions ng ating mga kababayan, and kaya nga namin ina-announce para they can prepare and they can buy na. Bili na kayo habang hindi pa mahal. That's what we expect, and that's normal. What we don't want is that pinagsasamantalahan ng mga gas stations ang sitwasyon. Kasi para makikita nila, either hindi sila magbebenta ngayon or they increase their price, and that is what we do. So that, having said that, hindi pa naman ganun yung emergency. Kung na magte-take over kami, ayaw naman namin ng ganun kasi we're trying to protect the industry also. Pero Hindi. Alam naman, yung mga lobbies, paano na? Anak ng tokwa, paano na yung mga lobbies? we will, Ang gobyerno, hindi para doon sa mga industry. Ang gobyerno, para doon sa mga tao. Industry, mga palakpakan natin ang ating Energy Secretary. Para daw sa mga industry. Palakpakan natin. we will Wala observe, nga and dyan. kung ayaw pa rin magsumunod ng mga gas stations namin, and then it will be a emergency, and we will ask for the emergency powers. Okay. Ma'am, ito hong pag-aumento rin po sa singil sa kuryente, can you explain to us, ano po ang mga dahilan kung bakit yung nga po, asahan din daw ang mataas na singil sa kuryente? Opo, kasi ang kuryente po kasi, fortunately, Ted, ang kuryente kasi natin, hindi naman siya dependent sa diesel No? 3%, very minimal lang ang diesel sa kuryente natin. Now, bakit siya aakyat? Dahil aakyat yung presyo ng transportation ng halimbawa, coal, LNG natin talagang doble na yung presyo. Gas yun yung ibang logistics, aakyat siya. So, ang calculation namin, kung hindi kakalma yung presyo ng transportation, insurance, at yung LNG natin, it will, the price of electricity will increase. Kaya overtime na trabaho kami, we're trying to find ways na para lang ma-temper to, and we're still doing our contingency plan. Opo. And then, fortunately po, may ERC dito na siya hong magbabantay Opo. para hindi... Opo, go ahead, ma'am. Ayaw din nating na parang gas station din yung mga electric co-ops natin. Ayaw mag-increase yung presyo basta balita. Tapos sasabihin din ng mga electric co-ops natin na mag-i-increase din sila. We need to police that properly, and then also hahanapan ng paraan na para hindi talaga umakyat yung presyo po. Opo, pero kasi dito po sa Electric Power Industry Reform Act, at least dito unbundled ang ating pong presyuhan. So kitang-kita mo na kaagad kung saan ang gagaling yung mataas na bayad.
Opo. Kasi kung titingnan nyo yung bill nyo sa Meralco, napakahaba kasi pinapa-explain dyan kung saan napupunta. Actually, mag-i-issue pa ako ng bagong directive na mas unbundle pa. Lagay yung mga pangalan ng mga companies na nakakatanggap ng mga bayad nila. So, yun po yung maganda po sa power, sa electricity. It's unbundled already. Opo, pero ma'am dito po, ang pinag-uusapan talaga natin, generation. Kasi wala naman sigurong ganong kalaking epekto so far sa iba pong mga nag-distributor ng kuryente. Pwede ho bang maging katwiran din ng Meralco halimbawa na kasi na sila magtataas dahil sa mataas ng fuel cost? O walang ganong katwiran dapat? Alam niyo, posible po kasi dahil meron tayong provision na depende sa kontrata nila yan na kung ang presyo ng langis ay iba, tumusunod din yung presyo ng generation. So, pwede siyang bumaba, pwede siyang umakyat po. Meron silang ibang kontrata na ganyan eh. Okay, sige po. Opo. May tanong na po si Chacha, Secretary, please. Yes po, Secretary. Good morning, Secretary. Morning, Cha. Yes po, may panibagong concern lang po ngayon ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ang sinasabi Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video kaugnay nga dyan sa interview na yan itong si Manong Ted Filon dito kay Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. So always maraming salamat to. Ang aking ika nga panghuling mensahe dito para sa ating mga kababayan wag ho nating gayahin ng pamahalaan na to. Tayo ika nga kung sila hindi nila nagawa yung mga dapat na mga gawin para ika nga kahit paano maibsan yung problema natin ngayon dito sa mga produktong petrolyo, tayo naman kahit sa bahay lang natin, mag-imbak ko tayo. Hindi naman yung tipong panic buying. Hindi ganon. Mag-imbak tayong pagkain. Kung dati kailangan mo nang bumili ng isang sakong bigas, kung kaya mo na rin bumili ng isang sakot, 1 kilo, dagdagan mo na ng 1 kilo. Kung dati yung mga canned goods 5 muna binibili, ngayong mga panahon na to gawin ng mga 10-10. Mas maiging nang nakahanda, di ba? Hindi natin alam kung hanggang kailan yan. Kasi lahat ng nabanggit natin na yan, maapektuhan ho yan ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya narinig nyo na yung transportation, lahat yan, kailangan logistic, kailangan lahat yan Di ba? Kaya kung kaya, pero kung hindi kaya, wala ho tayo magagawa dyan, di ba? Ano lang naman ho yan, kung yung kaya lang. Pero kung hindi kaya, wag na ho nating anuhin. Wag na nating kung ano lang yung hanggang saan lang yung kaya ng PC natin. Pero kung kaya talaga, kaya mag-imbak, tubig, pagkain, medisina, mga baterya o kung ano pa man ang mga kailangan, mas maigi na ready kaysa doon sa pagka nandyan na doon tayo nagkukumahog. Saan tayo kukuha nito? Saan tayo kukuha ng ganyan? Saan tayo? Diba? Mas pagka hindi nangyari yung worst case scenario, para ka lang na malengke in advance. Diba? Nagkaroon ka lang ng extra supply sa iyong mga lalagyan. Diba? Wala nang problema. Hindi naman mapapanis, hindi naman masisira. Gagamitin mo rin naman. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat ako lahat. Mahal natin Pilipinas.